driver ako ni Boss Saldi. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Narito ang Balitang Pinoy TV. Topic po natin ngayon ay yung mga issues na mga nangyayari sa ating bansa na mga hindi natin nagawa ng reaksyon, no? Especially itong driver nitong ni Zaldico, kasi alam nyo, usapan natin dito, no? Galit na po ang taong bayan dito sa malawakang korupsyon dito sa administrasyong Marcos, no? Yan lagi ang complaint ng taong bayan, no? Aside from the impeachment complaint na lagi nilang isinusulong, hindi naman yun ang gusto ng taong bayan na unahin nila. Ang unahin sana natin ay matuklasan natin kung sino ang mastermind dito sa pagpalawak nitong korupsyon na nangyari sa flood control. Kasi po, isang tao lang po o dalawang tao lang ang kontrolado nila ang pera, kung yan ba ay ibibigay nila ito sa mga congressman, sa mga DPWH, di ba? Sila ang may hawak doon. Walang korupsyon kung walang pumirma. What do I mean by that? Maiiwasan itong mga korupsyon na ito kung walang pumapayag na kukurakutin ang pera ng taong bayan. Am I correct? Di ba? Oh. Ang dami sanang na-save na pera sa mga ninakaw kung binabantayan yung pera, pero kung hinahayaan lang ng administrasyon na manakaw yung pera natin, that's unconstitutional sa totoo lang, di ba? Kasi ngayon, relevant po ang topic na yan dito sa vlog natin ngayon, kasi po, ang gawa natin ng reaction, ang ipapakita kong video sa inyo ay itong driver ni Zaldico na nagsalita na ngayon. Nagpatuto siya, parang pinatutuhanan niya ang mga sinasabi ni Zaldico, ang mga sinabi ni Orly Guteza, no? At ang mga hinala ng taong bayan parang tukma lahat. Kasi yung mga Pilipino ang galing manghula, yung mga bright na mga taong bayan, except itong mga loyalista at mga dilawan. Sirado ng isip niyan sirado namang isip niyan. So, itong driver ni Zaldico, i-play natin itong video na ito. Kayo nang mag-obserba kung siya ba ay nagsisinungaling, naggawa-gawa ba siya ng kwento. Sabay-sabay tayong mag-observe, mag-react, okay? At ako, dito sa vlog ko dito sa Donmar TV, magbigay rin ako ng reaksyon basing sa aking na-observe dito sa driver di umano ito ni Zaldico. Ba? Ako nga, sabi ko, pagkatapos kong panuurin itong driver ni Zaldico sa kanyang statement, sana naman lumantad itong si Zaldico o magpalabas man lang ng video si Zaldico na patotohanan niya ang mga 18 ex-Marines at itong driver o si Orly Guteza. Ay pinatotohanan na ni Zaldico itong si Orly Guteza, di ba? O kung maalala natin. Pero meron pa kasing ibang mga lumantad na dapat i-confirm ni Zaldico na ito ay lahat ng totoo. Di ba? Para ma-solve na natin ang problema ng bansa natin. Heto, without further ado, okay, bago muna natin i-play yung video na yan, paki-like, paki-share itong video na ito, at i-subscribe ang Donmar TV para updated kayo lagi. Ito, panoorin natin. Driver ako ni Boss Saldi. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo. Imagine that one, 3 beses sa isang linggo. Imagine that one, ganun po kabilis ang korupsyon sa Pilipinas. Sa isang linggo, mali-maleta pong hinahatid itong mga pera na ito. Di ba kung makikita ninyo yung picture na sabi ng mga 18 ex-Marines, kasama ito, na yung isang picture doon na ebidensya ay bahay raw yun ni Estela Kimbo. Tapos, kumakalat sa social media na nandoon po yung bike ni Estela Kimbo na merong picture siya na gumamit siya doon sa bike na yun. Okay? Pero, social media yun. Sino kayang nag-post no? Nakita ko lang yun, it's yet to confirm kung merong forensic, talagang malalaman natin yun kung yun AI ba yun o totoo ba yun, no? Pero nakita natin yun. Dapat si Estela Kimbo ay lumabas na rin at depensahan niya ang kanyang sarili. Okay? So, 3 beses sa isang linggo sila naghahatid ng pera. Ganun po kabilis ang korupsyon. Pinadala namin yung mali-malitang pera doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din. Imagine nabanggit niya ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Nagdi-deliver sila.
Hindi ko rin maiintindihan si Lacson. Hanggang ngayon, hindi niya mapatawag sa Blue Ribbon Committee. Di ba hindi niya mapatawag? Ay, nako. Ako doon sa Guado, nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Na, Stella Kimbo. Siya na mismo nagsabi ha. Bahay ni Stella Kimbo, nag-deliver sila. Ayun ang humusga, nagsisinungaling ba ito? Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Hala. Kaya pala, ito lang yun ang observe ko. Kaya pala, nagdududa ang taong bayan na si Trillanes ayaw bumanat sa Administrasyong Marcos. Kasi, ayon dito sa driver ni Zaldico, tumatanggap rin pala ng maleta. Ayan! Trillanes, ipagtanggol mong sarili mo dito. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong deliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. Yung kay Trillanes, paper bag ang diniliver ha? At ang Na ang paper bag daw yun, 2 to 3 million ba yun? O ang laman? nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng tira na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay tira at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo. Dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga Alam nyo, sa totoo lang, ang sarap-sarap ng buhay nila, no? Magbibilang lang sila ng pera. Tapos ang ganda-ganda ng mga relo at mga sasakyan. Samantalang tayong mga Pilipino kumakayod para mabuhay. Wow! tira na yon. So alam po namin, napira talagang laman nun. Nandun po kayo? Opo. Bilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am. Ang issue na yun. At wala pong binagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. So, syempre, ang sasabihin dito ng mga loyalista at mga dilawan, gawa-gawa lang yan ng mga ebidensya na yan. You can always say that na yun po ay gawa-gawa lang. Di ba? Kasi syempre, yung paniniwala nyo, ay nakabase kayo kasi idolo ninyo si BBM. Di ba? Syempre, sarado ng isip. Pero kung laliman ninyo ang inyong isip, i-analyze ninyo. Kung sila po'y lumantad, anong makukuha nila? May nagbabayad ba sa kanila? Sa tingin ko, wala. Why? May ebidensya sila. Yun ang pinakauna kong pinanghahawakan dito na bakit ako 100% naniniwala. Let's say, gano'n na lang, 90% or 95% akong naniniwala. Kasi wala pa namang video lumabas, pero sabi nga nila, yung mga pictures na ikinalat nila ngayon sa internet ay galing rin ito sa mga videos na in-screen caps nila. Okay? In-screen capture. So, alam ko, meron silang mga abogado, itong mga 18 ex-marines at itong driver ni Zaldico, na hindi mo na lahat nila ipapakita ang mga ebidensya kasi i-reserve nila ito kung darating ito sa korte. Meron nagsasabi, bakit hindi nila yan dinala kaagad doon sa ombudsman o sa NBI para magreklamo? Alam naman natin ngayong panahon na ngayon, hawak lahat ng Administrasyong Marcos. So, ang ginawa nila, inopen muna nila ito sa media, nagpa-press muna sila para alam ng taong bayan, mga loyalista man, dilawan man o mga DDS na meron pong nag-i-exist na ganitong akusasyon. Saka sila pupunta doon sa ombudsman o sa NBI ba para lahat ng taong bayan nakabantay, nakatutok sa sitwasyon. Yan ang purpose nila. Even nga si Rimulya umamin na nakausap nila ang ICC. Kasi ang script nila, but ayon pa kay yung mga vloggers, the script is not scripting. Alam mo ba kung bakit?
Magkaiba-iba yung statements ni Trillanes at ni Rimulya. Iba-iba. Hindi kasi kayo nag-usap siguro sa inyong mga group chat dyan. Ay, nako. Buti pa yung aming pickleball na group chat, alam namin kung ano yung desisyon namin, maglalaro ba kami o hindi. Sa kanila, iba-iba yung statements nila. Kasi may grupo kaming mga mahilig kami maglaro ng pickleball. So, kami naman ay, syempre, kung ano yung desisyon sa grupo, na ito, magbubuking tayo Sunday, maglalaro tayo dito, ito yung gagawin natin. Ayan. So, malalaman ninyo kung ano yung mga desisyon ninyo. Pero itong si Trillanes at si Rimulya, wala siguro itong group chat. Gumawa kayo ng group chat, huy! Sabi ni Trillanes, wala. Sabi naman ni Rimulya, nagkita kami sa ICC. Ano ba yan? Ha? Ako naniniwala ko doon Kasi may picture rin itong mga 18 ex-Marines with the ICC. Yung mga taga-ICC pumunta dito, napicturean nila. Inutusan pa silang pumalit ng bumili ng dollar para raw ihati dito sa mga ICC member. Ay, nako. Kayo nang humusga dyan sa driver na yan, Kasi po, ganito. Alam nyo, sa laro ngayon ng politika, no? Magtataka ka, bakit merong mga congressman na alam mong mali, pero ginagawa nila? Example, bigyan ko kayo ng example, Ang impeachment ni VP Sara, ang accusation nila kay VP Sara is yung confidential funds. Nilulustay raw ni VP Sara ang confidential funds. Itong mga congressman na ito, alam nila kung ano ang confidential funds. Alam nila. Hindi mo pwede sabihin lahat-lahat kung sino ang nakatanggap ng pera dito sa confidential funds. Nakasaad yan sa batas natin. Nakasaad yan sa ating konstitusyon. Na hindi po pwedeng isisiwalat mo ang mga binayaran mo dito sa confidential funds because it's a national security ang pinoprotektahan dito. And national security is very delicate. Kasama na dyan ang Pangulo ng bansa natin. Hindi po pwede na tatrahidurin mo yung mga binayaran mo dito sa confidential funds na ito kasi babaliktaran kayo. Example, if merong mga teroristang grupo na gusto mong malaman kung ano ang mga plano nitong grupo na ito, kung gusto mong malalaman na saan sila mga nagtatago, kailangan mong magbayad ng miyembro nila para umamin, para ibuking, ibulgar ang mga pinanggagawa nito. Yan ang trabaho ng confidential funds. At alam nitong mga congressman na ito na ganyan po ang mangyayari sa confidential funds. Pero pilit pa rin nilang ginawa ito na issue. Mga BO talaga. Kasi alam nilang hindi uubra ang kanilang argumento patungkol dito sa confidential funds. Na gawin nila as reasoning sa impeachment ni VP Sara. So ngayon, alam natin na itong mga congressman na ito, kahit alam nilang mali, ginagawa pa rin nila. Alam niyo ba kung bakit? Kung ma-observe ninyo yung hearing ni Luistro. Diba? Si BBM, ang impeachment, no substantial evidence. Pero yung kay VP Sara, substantial evidence. Parang baliktad yata. Kasi yung kay Bongbong Marcos, it involves flood control corruption. At alam natin kung ano ang epekto ng flood control corruption. Ang daming ebidensya. Ang daming mga proyekto, ghost projects, at mga hindi natapos mismo sa kanilang lugar, ebidensya yun. Mga hindi natapos na proyekto na sinasubstandard. Pero anong nangyari? Wala. Binasura nila ang impeachment ni Bongbong Marcos. Na dapat sana yun ang pagkakataon para ipaliwanag ni BBM. Pero itong kay VP Sara, na malabo ang mga ebidensya at ang kanilang reasoning, yun pa yung tinuloy nila na impeachment. Isa lang ang brave doon, si Suntay lang. The rest of the 54 congressmen, mga walang bayag. So anong sinabi ni Vice President Sara Duterte? Yung si Luistro, imagine, may utang pala ito sa kanila. Sabi ni VP Sara, Pero ang kakapal ng mukha na bumanat,
itong si Luistro, ang sabi ng taong bayan, mukhang pera raw itong si Luistro. Oh. Dahil kay speaker? Merong AX dahil kay speaker? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman